Sa mga nakaraang episodes ng series natin na ito, na-discuss natin kung ano nga ba ang ugat nitong mga issues surrounding flood control projects, maging kung sino-sino ang mga involved, mga reaksyon ng samot-saring mga politiko, at maging ang mamamayang Pilipino na nakahasel tuwing nababaha. Hindi talaga, hindi ginawa. Ito na naman, the same thing. Pag titignan mo yung report sa atin, completed lahat. Meron na yan. Tapos, ito na naman yung quality. Madaling makita. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong nagsimulang maisiwalat ang issue ng flood control projects dito sa Pilipinas. Unti-unti, kahit paano, may nangyayari na. Pero bale, ano na? Ayon sa video ni Ko noong November na personal niya, di umano, dineliver ang pera kasama ang kanyang staff at driver. Sabi niya, ito raw ay drop off nila sa isang bahay sa Forbes Park na binili para lamang sa kickbacks. Sinabi niya na nagsimula raw ito noong 2022 at a total of 56 billion pesos in payoffs ang na-deliver allegedly. Kung ang isang order ng siomai rice ay 75 pesos, higit 746 million na siomai rice sana ang mabibili mo. Pero nito lang, sabi ni Ombudsman Boying Remulla na naghahanda na sila ng mga kaso para sa issuance ng arrest warrants laban sa ilang mga senador na allegedly sangkot na sina Cheese Escudero at Mark Villar. Maging sina former senators Nancy Binay at Grace Porrao ay, sabi nila, dawit. Kung bato-bato sa langit talaga. Nakakalungkot, isipin kung halimbawa may mga ibang nasangkot na hindi mo akalain, no? Pero hindi kasi maghihilom ang bansa kung hindi natin gawin itong isang napakahirap na hakbang pero kailangan gawin. Ang mga kasong ito, sabi ni Remulla, ay galing sa testimony ng DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang nagsabi na ang mga lawmakers na ito di umano ay naka-receive daw ng kickbacks from the flood control projects. As expected, mariin namang tinanggi ang mga paratang ng mga lawmaker. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Ako po ay hindi naging matatag at tapat sa pagpapatupad ng tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ng ating pamahalaan at sambayanan. Ang ombudsman din daw ay nag-file na ng criminal charges laban sa contractor na si Sara Diskaya at mga regional na opisyal ng DPWH para sa 96.5 million peso alleged ghost project sa Davao Occidental. Couple of days later, sumuko na nga si Diskaya sa NBI nito lamang Martes ng umaga. Kahit paano, umuusad na rin ang nangyayari rito sa issue na ito. May big fishes pa kaya na mahuhuli? At pagtutuloy-tuloy pa kaya ang mga na-expose dito? Well, sana naman.